sa bawat isa. At ganun din sa mga nanonood through online. Magandang gabi at hari nawa ang paggabay, pag-iingat ng Panginoon ay sumainyo. Ang tupiko natin sa gabing ito, nandito pa rin tayo sa stewardship series is about stewardship of truth, my life mission. So, katulad nga ng binasa nung ating kapatid, yan. Sa 1 Peter 2, verse 9 and 10. Basahin ko uli, sabi dyan, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Verse 10, "Once you were not a people, but now you are a people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." So, yun po yung ating text. Pinapakita dito ni Apostol Pablo kung paano ang bawat isa sa atin ay pinili ng ating Panginoon. Maganda yung testimony ni Carl. Sabi niya yung ating Panginoong Diyos ay hindi lamang Diyos na kapag ka maganda yung buhay mo, kundi Diyos din siya kapag ka medyo nahihirapan ka. O Diyos din siya kapag hirap na hirap ka. One of the most important parts of your life or our life is our life mission and our life message. Part of it, ay ng Panginoon in a unique way. Lahat tayo may mga experiences, iba't iba yung pamamaraan kung paano tayo tinatawag ng Panginoon, kung paano din siya nakilala. O yung iba dito maaring wala pa sa point na yon na pagkakilala sa Panginoon at nandun pa kayo sa journey para kilalahan ng Panginoon. God is calling you in a unique way, na kung minsan pinapadanas ka niya sa iba't ibang kaparaanan. Nang sa ganon, mas makita mo, mas madiscover mo kung ano yung nais niya sa buhay mo. Everybody's testimony is different. All of us have different life experiences, sabi ko nga. But there is one part of our testimony that we all have in common. Ano po yun? That is, we receive the good news. Yung good news ng pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang pagliligtas, kung paano niya tayo minahal, kung paano niya nais niya mapunta tayo sa kanyang kaharian. That is the good news. If you take the gospel out of your testimony, kung halimbawa nagkwento ko ng karanasan ko dito sa harapan, it's not my testimony, it's only my life story. No? Pero kapag sinabi ko sa inyo, shinare ko kung paano kumilos ang Panginoon sa aking buhay, that is my life testimony, and I want you to encourage nang sa ganon, madiscover nyo din ang ating Panginoong Kristo at eventually, tanggapin nyo din siya sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ano po ba ang good news? Balikan po natin. What is the good news? Sabi diyan, God became man so that I could relate to Him. No? Nagkatawang tao ang Diyos. Noon, ang mga taga-Israel at yung iba pa, tumatawag sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pero nung dumating ang Panginoong Kristo, ipinakilala ng Panginoong Kristo kung sino talaga ang tunay na Diyos. Kumbaga dati parang generic lang yung salitang Yahweh, pero sa kanila hindi nila binibigkas yung salitang Yahweh. No? Kundi Elohim or Adonai or whatever. Kasi sabi nga doon sa second command, huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Diyos. Do not use the name of the Lord in vain. So, hindi nila binabanggit yung Yahweh. Kapag nakikita nila yung YHVH doon sa Bible, iniintindi nito as Adonai or Elohim. No? So that hindi sila mapahamak. So, pinakilala ni Kristo
kung sino ang Diyos, at ipinakita din ni Kristo na itong ating Diyos na ito ay nakaka-relate din sa atin, sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kaya kung babasahin niyo yung Hebrews, ay mapapansin niyo doon, mababasa niyo doon na itong ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran, nakaka-relate siya sa lahat ng ating pinagdaraanan. So ano man yung suliranin, ano man ang yung kalagayan, minamahal, naiintindihan ka po ng Panginoon. Hindi mo isipin na very alien ako sa Panginoon, hindi niya nararamdaman ko. No, nararamdaman niya. Nararamdaman niya, nauunawaan niya. Second is, Jesus died for my sins, so I don't have to. No? Namatay si Kristo para sa mga kasalanan ko, so that hindi na ako mamatay. And third is, Jesus destroyed death so that I could experience eternal life with Him. No? Dinestroy na ng Panginoong Kristo, pinag-aralan natin yan nakaraan, dinestroy niya na yung death so that I could experience eternal life. And then, salvation is a free gift, sabi dyan. So I don't have to earn it. Ito yung kagandahan bilang mananampalataya, bilang Kristiyano. Yung ating kaligtasan, hindi na tayo gagawa. No? Hindi tayo, halimbawa, nakagawa ka ng isang masama, kailangan gumawa ng 10 mabuti. Hindi po ganon. Kapag nakipag-isa ka kay Kristo, sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dati mong pagkatao. Bago ka na. Ganon din naman, binibigyan ka rin niya ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. So, it's a free gift. No? Free gift yung kaligtasan. And number 5 is, it is based on faith. So all I have to do is repent and believe. Thank you. Ito'y base lang sa pananampalataya, no? Si Martin Luther, no? Hindi si Martin Luther King Jr., no? Si Martin Luther, isang pare, year 1700s, yung the just shall live by faith, ito yung nagbigay sa kanyang kaisipan para tanungin, mag-post siya ng tinatawag na 99 theses doon sa Roman Catholic Church. At nagsimula yon ng Reformation. Nung mabasa niya sa Bible, the just shall live by faith. Ganon din sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bilang mananampalataya, kailangan nating manampalataya sa Panginoon. Faith is not just believing. No? Hindi lang ito yung, pag sinabi mong faith, hindi lang ito yung parang naniniwala ka. Kundi, nakikita mo na, pinangahawakan mo, ipinamumuhay mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo. And it's faith. No? Kaya nga madalas na illustration dito sa pulpito, yung flying trapeze, no? Yung mga tumutulay doon sa alambre. No? Naniniwala kayo na kaya kong tumulay sa alambre. Pero pag ginaya ko kayo, pumasan kayo sa balikat ko, 3 kayo sa 2 kamay ko, parang mag-aalang, teka muna, pastor. Ikaw na lang muna tumuwid sa alambre. No? Ibang usapan na yan. No? Faith is something like that. Kailangan nating maniwala, ibigay natin ang ating buhay. So, sa pagtanggap sa Panginoong Kristo, of course, meron tayong 4 na pamamaraan. First is admit your spiritual need, that you are a sinner, and then repent, willing to turn from your sin, 180 degree, hindi 360, kasi umikot ka lang eh. Hinarap mo lang uli, no? So, believe that Jesus Christ died for you on the cross, and 4 is received through prayer. So, tatanggapin natin si Kristo, and then the Holy Spirit mananahan siya sa atin. So, 2 Corinthians chapter 5, verse 19 to 20, sabi dyan, that God was reconciling the world to Himself in Christ,
not counting people's sin against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassador, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ito yung kagandahan, no? Ito yung kakaiba doon sa stewardship ng mundo at sa stewardship ng Panginoon. Yung stewardship ng mundo, halimbawa, yung gitara ni Kagawad, ipinahiram ko sa inyo, o ipinahiram niya sa akin, kailangan ko itong ingatan. Hindi ko rin yan kailangan ipahiram. Halimbawa, ipinagkatiwala niya sa akin yun, hindi ko yan kailangan ipahiram. Kasi baka masira, magagalit sa akin si Kagawad. Yung stewardship, in a Christian way, biblical stewardship, ipinagkatiwala sa atin, pero kailangan natin itong ibahagi. Kailangan natin itong i-share sa iba. So that sila man makatanggap din ng pagpapala, sila man matuturing maging mabuting katiwala. Okay? Parang magkaiba no? Na parang sa mundo, hindi natin kailangan ipahiram. Kailangan ingatan natin. Kailangan, halimbawa yung gitara, kailangan pupunasan ko yan ng alikabok. Para pagka kinuha ni Kagawad, pag tinanong niya, Pastor, kumusta yung gitara? So, ito, Kagawad, malinis. Walang gasgas yan, no? Ginagamit. By the way, yung damit ko, galing to kay Kagawad. Kaya lagi kong sinusuot, iniingatan ko rin. No? Hindi ko to basta-basta idinidikit, kaya nagkaroon ako ng coat para no? So, yun yung kaibahan no? ng biblical stewardship at ng worldly stewardship. Now, para mas maintindihan natin yung ating mga sarili, ano ba yung pinagsasabi ni Pastor bilang mabuting katiwala? Sino nakakaalam ng mga kwadradong to? Sino nakakaalam? Hindi ko tatanungin kung ilang kwadrado meron, kundi ano ang kwadrado na yan? Sige po. Ano? Window personality. Malapit. Another guess? Ano? Sayang, may premyo. May premyo pa naman ako, oh. Last chance. No? Ito yung tinatawag na Johari's window. Oh, sayang, nandun na, no? Malapit na. Oo, no? Johari's window, ito po ay inimbento nung magkaibigan noong 1955, si Joseph Loft at si Harrington Ingham. Ginamit nila to para sa tinatawag na heuristic exercise. Ibig sabihin, para ma-discover mo yung sarili mo. Dito nagsimula yung tinatawag na kung pagkain ka, ano ka? O kung pagkain ako, ano sa tingin nyo kung pagkain ako? So, paano nyo ako di-describe? No? Sabi dyan, yung 4 windows na yan, so yung Johari, ginamit po yan, si Joseph Love at si Harrington ay kinumbine nila yung kanilang pangalan. Joe for Joseph and Harry is for Harrington. No? So dito din siguro nagsimula yung pagko-combine ng mga parents natin, ng mga pangalan, kung paano tayo binibigyan ng pangalan. Kino-combine nila, no? So si Demi at saka si Monching, parang ang pangit no, pag pinag-combine, no? Yung first name. So wag na nating banggitin. So, sabi dyan, yung sa open area, it is known to yourself and known to others. Kilala mo sarili mo, alam mong ito ka, at alam din nila na ikaw yon. The second one is yung tinatawag na blind area. Yung blind area, hindi ko alam yon na ako pala yon, pero alam nyo. No? Sabihin nyo, si Pastor ano yan eh. Pero hindi ko alam na ganun ako. No? That's the blind area. And then yung tinatawag na hidden area.
Alam ko sa sarili ko ganito ako, pero hindi nyo alam na ganito pala ako. No, sabi nga ni Carl kanina, parang may mga sikreto, no? Minsan, to protect ourselves, minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na covering, no? Parang kino-cover natin yung ating sarili, ina-hide natin para maprotektahan natin kasi natatakot tayong mapahiya. Natatakot minsan tayo makilala tayo ng ating kapwa. Minsan nga kahit sa ating kaibigan di ba? Hindi tayo 100% open. May mga ginagawa kayo na kayo lang nakakaalam, pero hindi alam ng iba. Ganon din naman sa kabila, sa blind spot, no, na hindi mo alam na yun pala yung ginagawa mo. Alam ng mga kaibigan mo. And then yung last is unknown area. Unknown to self, unknown to others. Anong ibig sabihin? Ito yung square na nadidiscover mo lang kapag may mga something nang nangyayari. No? Yung mga tinatawag na adrenaline rush. Sabi, uy, galing mo Kaya mo pala yun? Di ko nga rin alam na kaya ko palang gawin yun. So bakit ko ito dinatalakay sa inyo para makita natin ang ating sarili? Ganun din kung paano din natin pangahawakan, pangangalagaan yung tinatawag na katotohanan na ating tinanggap sa Panginoon. Our mission is to share the Word of God. Sharing the good news is my life mission. It's our life mission. Sharing the good news. Ano ba yung ginawa? Ano ba yung inyong na-experience sa Panginoon dito sa CLC? Maganda yan na maibahagi sa inyong kamag-anak, sa inyong loved ones, sa inyong kaibigan. Pwede nyo siyang iyayain. Di ba sabi nga doon sa ating announcement, na kung meron kayong kaibigan, meron kayong kapatid, yung parents nyo, pwede nyo dalhin dito sa church. Yung inyong mga kapatid na maliliit, nandiyan sila Ma'am LJ to take care of them para turuan din about biblical truths. Balikan natin yung ating verse. Ano sabi doon? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. You are a chosen people. Hindi kayo nandito dahil lang meron kayong gustong makamit. Nandito kayo dahil pinili kayo ng Panginoon. No? Every time na rin nakakaparinig ako ng testimony ng bawat isa sa inyo, minsan may magsasabi, bagsak nga ako dun sa sa exam. Pero tinatawag ako ni Sir Bin, sabi niya, mayroon kang interview. O nakapasa ka na, tanggap ka na. Pero alam mo sa sarili mo, bagsak ka. And yet, napili ka. No? Sabi diyan, you are a chosen people. Hindi kayo yung parang parang extra lang. Parang spare tire kumbaga sa kotse. Hindi kayo ganun. Pero pinili kayo. Pinili tayo. God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Para daw i-share natin, i-declare natin yung mga papuri, yung kanyang katotohanan. I-share natin yan. No? Kapag umuwi kayo, anong sinishare nyo sa magulang nyo? Huwag nyo kong kausapin, pagod ako. Galing akong church. Gusto ko nang matulog. Ano hapunan? Ganun ba? Ganun ba yung mga datingan natin? Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Imagine niyo. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa pag-ibig at habag ng Diyos, ginawa niya tayong karapat-dapat. Para maibahagi natin ng maayos at magkaroon tayo ng confident sa ating pagbabahagi ng katotohanan, we have to remember 5 things. Everybody I have met has the same longings that I do.
Sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Lahat, bawat isa, merong mga longing. No? Nung magkasala ang tao, yung puso natin, nagkaroon yan tinatawag na parang butas. Na kung minsan, hinahanap natin yan para masatisfy yung butas na yan, minsan hinahanap natin yan sa ating mga kaibigan, minsan sa ating mga activity, minsan sa ating accomplishment. Hinahanap natin yan doon. And yet, mapapansin ninyo na hindi yan nagsasatisfy doon sa vacuum na yon. At kapag ka nakilala niyo ang Panginoon, tinanggap niyo, ipinagkatiwala niyo ang inyong buhay sa Kanya, hindi niyo namamalayan na yung butas na yon unti-unti na fulfill. Nagkakaroon kayo ng satisfaction. Nag-iiba yung inyong pananaw. Nag-iiba yung inyong direction sa buhay. Nag-iiba yung binibigyan niyo ng pagpapahalaga, yung importance. Nag-iiba. Ano ba ang longing ninyo ngayon? Ano ba yung inyong nararamdaman ngayon? The inner longing. Sa Ecclesiastes, sabi doon, ginawa ng Diyos na maganda ang lahat. He has made everything beautiful in its time. No? Huwag kayong malungkot, no? Baka iniisip ninyo, hindi kayo maganda. No, sabi diyan, He has made everything, and that everything kasama po tayo. He also set eternity in the human heart, yet no one can fathom. Yes, marami tayong katanungan. That's why it leads us to number 2. Sabi doon, everybody has the same question I do. Saan ba ako pupunta? Ano ba ang naghihintay sa akin sa kinabukasan? Ano ba ang aking patutunguhan? Ganito lang ba ako? Marami tayong katanungan. Everybody has the same questions I do. Kaya yun yung second part ng Ecclesiastes 3:11. Lahat ng question na yan, sa iyong isipan, minsan, ibinibigay yan sa atin ng Panginoon so that makapag-reflect tayo sa ating buhay. Ang kagandahan sa atin dito sa Pilipinas, lahat tayo lumaki tayo na religious. Walang magsasabi kahit sabihin niya na atheist siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero dahil culturally, lumaki tayo na may paniniwala sa Diyos, yung ating bansa, innate sa atin yung paniniwala sa Diyos. Bago pa dumating yung mga Kastila, spiritual na rin tayo bilang Pilipino. Kaya meron tayong mga anito, no? Even si Malakas at si Maganda, merong bathala. No? Sinasalamin nito yung ating kultura, kaya mapalad tayo. Kaya lang, ang pagkakilala natin sa Diyos ay very generic. Pag sinabi kong generic, no? Siyempre, hindi siya, kumbaga, malawak. Parang iisa lang yung pagkakilala natin. Pero dahil nga sa Panginoong Kristo, nakikilala natin na merong isang Diyos at iisang totoong Diyos. At lahat ng question na yon, nagbibigay reflection sa atin yon. Sino ba ako? So, babalik tayo doon sa paggawa ng Panginoon. Saan ako pupunta? Pupunta tayo ngayon doon sa kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoong Kristo. Yung kanyang pagliligtas, yung kanyang kamatayan sa krus. Ano ba ako? So makikita natin kung paano tayo minamahal ng Panginoon. Kung paano niya tayo pinagtsatsagaan. No? Ako hindi porki pastor ako, perfecto na yung buhay ko, hindi. No?
Bukod sa Panginoon, yung asawa ko nagtsatsaga din sa akin. No? Pinagtsatsagaan nila ako. Pero kung hindi dahil din sa Panginoon, siguro give up niya na rin ako. No? Kung minsan, pag pinag-aaralan ko yung Johari's Window, doon pa lang sa first quadrant, naiidlip na ako, kaya hindi ko natatapos, kaya hindi ko na-discover. Pero salamat sa kanilang katsagaan. Lahat tayo ay lilipas tayo sa mundong ito. Maganda na ngayon pa lang, masagot natin kung saan tayo pupunta. Maganda ngayon pa lang, masagot na natin saan tayo tutungo. Number 3, para magbigay ng confidence sa atin ay most people don't really know what they believe and often contradict themselves. 1 Corinthians 14:33, sabi diyan, For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregation of the Lord's people. Ang Diyos natin, hindi siya magulo, kundi meron siyang order na sinusunod. Sa order na yon, hindi niya rin kinokontradict yung kanyang sarili. Halimbawa, dahil ang Diyos ay banal, hindi niya yung sisirain para magkasala siya. Yes, bagamat pinayagan niya ang kasalanan na pumasok sa sanlibutan, pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon para ma-exercise natin yung ating free will. Again, free will, because God is sovereign, yung free will na yun, dapat yun nakabase sa sovereignty ng Diyos. Halimbawa, sa bansa natin, we are a sovereign nation. Hindi tayo nagtitake ng order from the other country. Meron tayong batas, meron tayong mga batas na sinusunod. No? Yung ating kalayaan, tinitingnan natin yan doon sa sovereignty ng ating bansa. So, may tawiran, papuntang Santa Lucia, doon kayo sa overpass. Huwag kayo tumawid sa baba. Otherwise, jaywalking kayo. Di ba? So kung malaya tayo, bakit i-jaywalking nyo ako? No, kasi may batas tayong sinusunod. Ganon din po yun. Ganon din po sa ating buhay pananampalataya. Na kailangan na sundin natin yon, no? Minsan sa ating pananaw, sabi ko nga kanina, mapalad tayo dahil tayo spiritual people, tayo dito sa Pilipinas, lumaki tayo na may pagkakilala sa Diyos, bagamat lumalaki minsan tayo na wala rin tayong relasyon o tamang relasyon sa Diyos. Napaka-importante na hindi lamang natin kilala ang Diyos, kundi meron tayong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Minsan kinokontradict natin ang ating sarili. Sasabihin natin, Kristiyano din ako, pero anong klaseng Kristiyano ka? Sumasamba ka ba doon sa mga larawan? O sumasamba ka sa espiritu at katotohanan? Kung sumasamba ka sa espiritu at katotohanan, paano mo pinagkatiwala ang iyong buhay sa Panginoon? Masaya ka ba? Yung galak ba ng kaligtasan ng Panginoon ay nagmamanifest sa buhay mo? O napipilitan ka lang? Dahil may allowance kang makukuha. No? Dapat nagbibigay ito ng kagalak. Ang sabi nga nung last week, nung nag-testimony nung last week, dati pumupunta siya rito para sa allowance. Pero over time, no? Hindi na yon. Ang idinadalo niya dito ay upang matuto siya at patuloy siyang lumago sa kanyang pananampalataya. Amen? So, wag nating i-contradict ang ating sarili. Sabi nga doon kanina sa Johari's Window, mas maganda makita natin, ma-discover natin yung ating sarili. Ano ba ako? Minsan, i-try isulat nyo. Kung pagkain ako, ano ko? No? Kung hayop, anong klaseng hayop ako? Kung insekto, anong klaseng insekto ako? No? Kung bagay, anong klaseng bagay ako? Kaya pinahirapan ako nung last Thursday ni Sir Vince. Kung isa kang pelikula, anong title ng pelikula ka? No? So,
Buti lang mahilig ako sa cartoons. Avatar. So, you know, John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Kapag nalaman natin ang katotohanan itong magpapala. Anong ibig sabihin nun? It's free from confusion. Nagkakaroon tayo ng mas magandang gabay. Mas naiintindihan, ito talaga yung gusto ko. Ito talaga ang aral ng Panginoon. Ito yung aming pinananaligan. Ito yung aming pinaninindigan. Ito yung aming pinananampalatayaan. Ito yung aral na to. So, hindi tayo maliligaw. Hindi ako maliligaw dito. Sabi niyan, if you know the truth, and the truth will set you free. Number 4, anyone can be saved if I listen for the key to their heart. That key is their unmet need or hidden heart. Bawat isa sa atin, I know, na may tinatago. Sabi diyan, Romans 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Bawat isa sa atin nagkasala. So meron tayong tinatawag na hidden heart. Family, no? Sa ating tahanan. Iba yung henerasyon nyo ngayon. More on, minsan gusto nating ipaliwanag lahat ng ating, yung mga nangyayari based on our emotion and feelings. Not based on logic and facts. Well, naiintindihan naman natin yan dahil nga sa inyong henerasyon na more on emotion ang naghahari. Kung minsan, hindi natin matanggap na may nangyayari sa atin dahil gumagawa naman tayo ng tama. Minsan kini-question natin ang Panginoon, Lord, ba't nangyayari sa amin to? Mabait naman kami. Sumusunod naman kami sa ayos. In what standard? Sa standard ninyo o sa standard ng Panginoon? Sinusunod ba natin yung standard ng Panginoon o sinusunod lang natin yung standard ninyo? And sometimes we decide based on our emotions. Hindi ganun ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon, no? Bilang stewards of truth, kailangan makalaya din tayo at maisuko din natin sa Panginoon yan. John chapter 14, verse 6, sabi dyan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng Panginoon Kristo. Maraming lumalapit sa Panginoon, iba't iba yung kanilang dahilan. May mga lumalapit because of miracles, gusto nilang makuha yung kanilang ipinapanalangin. May lumalapit sa Panginoon para ma-met yung kanilang nais, makapasa sa exam o kung ano man, whatever. May lumalapit din sa Panginoon upang maliwanagan nila o maliwanagan sila kung ano yung layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Lumalapit sila sa Panginoon nang sa ganon, lumago sila sa kanilang spiritual na buhay. You know, hindi naman minsan maiwasan. Minsan may mga panalangin tayo na gusto natin. As if ang ating Panginoon Kristo ay waiter at umo-order tayo. Waiter, I pray bigyan mo ako ng ganito. I pray ganito. Nakuha mo ba lahat ng order namin? Pakiserve. Tandaan natin, ang ating pananalangin sa Panginoon, sa ating paghingi, normal yung humingi, pero the purpose of prayer ay para ma-illuminate tayo. Maliwanagan tayo sa manangyayari. Kung ating pag-aaralan ang prayer ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, sabi niya, not my will be done, but yours, O Lord. You can take this cup, but not my will, but your will be done, O Lord. Napakaganda ng ganong panalangin. So tandaan natin, sa ating paglapit sa Panginoon,
hari nawa yung paghingi din upang lumago tayo sa ating pagkakilala at pananampalataya. Maging kagamit-gamit, no? Maging maayos yung ating pagiging katiwala ng katotohanan. Ma-share, maibahagi natin sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, yung mga na-experience natin sa Panginoon. Minsan siguro nagtataka sila sa inyo na, ano ba tong scholarship na pinasok ng anak ko? Gagawin ba sila nitong pastor? No? Naalala ko yung aming school doon sa Bulacan. Techbook po yun. At mag-i-stay doon yung estudyante for the whole semester. Meron din silang dormitory doon. So yung mga nakakapasok doon from sponsorship din. So doon sila Techbook from Mindanao, from Luzon, from Visayas. So doon sila lahat. Pag uwi nila after one semester, after the first semester, so uuwi sila, aba yung mga anak nila, nagdi-devotion na. So yung mga parents, nagtataka sila, yung anak ko, ano ba to? Mag-welder ba to o magpapastor? Yung anak ko, magre-repair ba to ng computer o magpapastor? No? Kasi pati sila, ibinabahagi nila yung na-experience nila, yung kanilang experiences sa Panginoon habang nag-aaral sila doon sa Techbook na yon. Aztec yon sa San Ildefonso, Bulacan. Nakakatuwa. I pray na ganun din ang bawat isa. Na kapag umuwi kayo sa inyong tahanan, ibinabahagi ninyo kung ano yung inyong na-experience sa Panginoon. Kung ano yung katuwaan, yung kagalakan ng kaligtasan na ating tinanggap sa Panginoon, na iibahagi din natin. No? Please add me another minute. Nag-ground. Bibilisan ko na lang. Number 5 is, people have excuses, but we have God's Holy Spirit and the truth. Maaari may excuses, no? Minsan nagkakaroon tayo ng disinterest sa ating mga naririnig, pero the Holy Spirit is speaking through you and working through you. Tandaan natin yan. So, as a steward, no, of truth, tandaan natin na hindi lang tayo yung kumikilos. Andyan yung Holy Spirit na nag-i-enable sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas. Sabi nga sa 2 Timothy 1:7-8, sabi dyan, "For the Spirit of God does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join me in suffering for the gospel by the power of God." And Luke 21:13-15, "And so you will bear testimony to me. But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourself, for I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict." No? So, how to be a steward of truth? Sabi dyan, first is, live it. Ipamuhay natin. Hindi lamang yun nasa isip. At pagkababa natin dyan, pagdating sa Hill Fernando, wala na. No? Nandun na sa another activity. Live it. Sabi dyan, live such good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. 1 Peter 2:12. And then second is, learn it. Pag-aralan natin. Matutunan natin. 1 Peter 3:15, "But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect." No? Ano ba ginagawa nyo sa CLC? Uy, mukhang interesado ka, tara, sama ka. No? And then, bahala na Sir Vince kung mausap sa inyong mga dala. No? Bahala na si Kagawad. So, bahala na kami na kumausap. And then, share your stories. No? Live it, learn it, share your stories. John 9:25, he replied, "Whether he is sinner or not, I don't know one thing. I don't know. One thing I do know,
I was blind, but now I see. And then, lastly is, bring them to worship. Napakasarap, no? Kung meron kayong magandang story na pwede nyong ibigay, na ikukwento, hindi yung kung paano nyo binuli yung classmate nyo. Hindi kung paano kayo nagtagumpay din sa pambubuli ng iba, kundi kung paano nyo nadala sa Panginoon ang inyong classmate. No? O kung paano nyo nadala sa Panginoon ang inyong pamilya. That is the very good story na pwede nyong madala. At dito na po ang magtatapos as a good steward of truth. We need to share the truth. First, everybody needs what Jesus offers. Matthew 11:28-30. Number 2, Jesus commands us to do it. Number 3, we're grateful to God and we love people. 2 Corinthians 5:14. We will be rewarded in heaven. Proverbs 11:30. Muli, balikan natin yung ating verse. Sabi dyan, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Magsitayo po tayong lahat para po tayo manalangin. Mga minamahal, if you ever need help upang mas matutunan natin, mas ma-discover natin kung ano lalayan sa atin ng Panginoon, don't hesitate to approach our leaders and ask them para matulungan tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo sa gabing ito. Salamat sa mga katotohanan na aming narinig. As a steward of truth, Panginoon, this is our life mission, to share your truth, to share your gospel, Panginoon, sa aming kapwa, sa aming loved ones, sa aming kaibigan, sa aming pamilya. Dakilang Diyos, patuloy niyo pong tulungan ang bawat isa. Patuloy niyong pagpalain. You know their story, Panginoon. Nakikita mo ang kanilang buhay. Nakikita mo at nababasa mo ang laman ng kanilang puso, maging ng kanilang isipan. Patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo po, Panginoon, igawad ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong biyaya sa bawat isa, dakilang Diyos. Nang sa ganon, patuloy ka po nilang makilala, madiscover nila ang iyong magandang nilalayon sa kanilang buhay, O Diyos. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.